Mayroong katahimikan na hindi lamang ang kawalan ng tunog. Ito ay sakit, ito ay distansya, ito ay isang pinipigilang hiyawan. Nabuhay si Arthur na napapalibutan ng karangyaan, ngunit hindi alam kung paano maabot ang kanyang sariling anak. Isang matagumpay na negosyante, may-ari ng isang mansyon na walang tawa, nabuhay siya sa sakit na hindi kayang patahimikin ng lahat ng pera sa mundo. Si Caio, ang kanyang autistic at non-verbal na anak, ay hindi kailanman nagbitaw ng kahit isang salita. At ang kawalan na ito ay nagsalita ng masyadong malakas. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat ng araw na maagang umuwi si Arthur mula sa trabaho at nakita niya ang isang eksenang ikinagulat niya. Hindi ito enggrande. Ang maliit na si Caio lamang na may laruang mikropono sa kanyang kamay. At sa tabi niya si Livia, ang bagong upahang yaya, kumakanta ng mahina, hindi nagmamadali, na may halos sagradong kalmado. Tila isang tahimik na ritual, isang tulay na itinayo sa pagitan ng dalawang mundo na hanggang noon ay tila hindi maabot. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa autism. Ito ay isang kwento tungkol sa muling pagtuklas, tungkol sa musika bilang isang kasangkapan para sa pag-ibig, tungkol sa mga emosyonal na gawain na nagpapagaling ng hindi nakikitang mga sugat. Ito ay tungkol sa araw-araw na himala ng isang bono na ipinanganak kahit na ang lahat ay tila nawala. At siguro baka lang marirealize mo na ang tunay na karangyaan ng buhay ay wala sa kung ano ang mabibili mo, kundi sa kung ano ang mararamdaman mo. Si Arthur ang uri ng tao na natutong kontrolin ang lahat, maliban sa sarili niyang puso. Matapos ang biglang pagkawala ng kanyang asawa, ang negosyante ay pumasok sa trabaho, sinusubukang punan ng kawalan ng mga pulong at numero. Ngunit ang tunay na katahimikan ay nasa loob ng bahay. Ang kanyang anak na si Caio, autistic at non-verbal, ay lumaki ng walang boses, walang mahigpit na yakap, na wala ang kanyang ama. Ang mansyon na tinitirhan nila ay kasing lamig ng pasilyo ng isang kumpanya 3:00 ng madaling araw. Lumipas ang mga araw na parang replika ng isa't isa. Halos hindi napansin ni Arthur ang mga senyalis ng pagod, ng kawalan, ng frozen na pagluluksa na ipinahayag ni Caio sa kanyang katawan dahil walang mga salita. Ang komunikasyon sa pagitan nila ay ginawa sa pamamagitan ng mga saradong pinto at malayong mga yapak. Ang autism sa bahay na iyon ay isang hindi malulutas na pader, ngunit ang walang sinabi at marahil ay hindi niya alam ay nagdusa din ang batang iyon na hindi makita sa harap mismo ng mga mata ng kanyang sariling ama. Ang emosyonal na distansya na ito ay lumala sa bawat nabigong pagtatangka sa pakikipag-ugnay. Nakita ni Arthur si Caio bilang isang problema na dapat pamahalaan, isang buhay na paalala ng sakit ng pagkawala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi natural, ito ay ipinataw ng isang kakulangan ng empatiya, ng pakikinig, ng tunay na presensya. Ngunit paano ka makakagawa ng tulay kung hindi mo man lang kinikilala ang kailaliman? Ito ay sa eksaktong punto na ang kwento ay nangangailangan ng isang bagong kabanata at darating ito sa hindi inaasahang paraan. Si Livia ay walang anumang makintab na diploma o neurodevelopmental na kurso sa kanyang resume, ngunit mayroon siyang kakaibang bagay, pagiging sensitibo. Mula sa unang araw sa bahay na iyon, hindi niya sinubukang pilitin ang mga ngiti o basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng puwersa. Nakaupo lang siya sa tabi ni Caio sa living room rug at iginagalang ang kanyang oras. Ang kanyang hitsura ay nagsabi ng higit sa anumang mga salita. Narito ako, gayon paman, maaari mo akong tanggapin. Ang simpleng kilos na iyon, presensya ng walang hinihingi, ay nagsimulang matunaw ang isang lumang tensyon na nakabitin sa hangin.
Unti-unti, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Walang malalaking revolusyon, ngunit maliliit na pahinga sa katigasan ng nakagawian. Nagsimula siyang umungol ng mahina habang inaayos ang mga laruan. Nagpakilala siya ng magiliw na mga haplos at mabagal na ngiti. Hindi utos ang inaalok niya kay Kayo, kundi mga imbitasyon, at siya sa kahihiyan ng isang taong hindi kailanman nagkaroon ng puwang upang mamulaklak, ay nagsimulang obserbahan siya. Sa una, isang sulyap lang, pagkatapos ay isang banayad na kilos tulad ng pagtulak ng laruan sa kanyang direksyon. Ito ang simula ng isang bagay na maganda. Habang si Arthur ay patuloy na nalubog sa kanyang mga ulat at pagpupulong, si Livia ay naging tulay sa pagitan ng mga mundo. Hindi niya pinuna ng katahimikan, pinanahanan niya ito, at sa paggawa nito, napukaw niya kay Kayo ang lakas ng loob na magtiwala kahit walang salita. Marahil ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa batang iyon na lampas sa kanyang kalagayan. At ang pananaw na ito, kahit na tahimik, ay simula na ng isang pagbabago. Dahil ang bawat mahusay na koneksyon ay nagsisimula kung saan may espasyo. At alam niya kung paano lumikha ng espasyo gamit ang kanyang puso. Ang unang tunog ay hindi dumating bilang isang salita o isang pangungusap. Dumating ito bilang isang maindayog na buntong hininga, halos hindi mahahalata, habang si Livia ay nag-strum ng isang makulay na xylophone sa sahig ng sala. Parang may nagliyab sa loob ni Kayo. Ang musika na may hindi hinihinging wika ay nakahanap ng puwang sa makapal na katahimikan na iyon. At unti-unti, sa pagitan ng laruang drum at ng kampana, nagsimulang tumunog ang bata. Hindi sila pagsasalita, ngunit tugon. Isang araw-araw na himala ang nagsimulang mangyari. Mahiyain, ngunit totoo. Napagtanto ni Livia ang kapangyarihan ng musika bilang isang anyo ng non-verbal expression. Sa halip na igiit ang mga tradisyonal na pamamaraan, dinala niya ang malambot na melodies sa kanyang gawain. Gumawa siya ng isang maliit na ritual. Pagkatapos ng merienda, darating ang mga tunog, xylophone, tamburin, kahit isang laruang mikropono na naging simbolo ng emosyonal na kalayaan. At si Kayo sa kanyang mausisan na tingin ay nagsimulang lumahok. Una sa pamamagitan ng pagmamasid, pagkatapos ay sa pamamagitan ng paglalaro, at sa wakas sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa mga maluwag na patinig na parang enchanted na daldal. Walang nagmamadali, walang mga layunin, isang bond lang. Ang koneksyon sa pagitan nila ay nasa tono na parang isang kanta na hindi nangangailangan ng koro. Mula sa malayo, napagtanto ni Arthur na may nagbabago. Dumaan ng mga alingaw-ngaw ng musika sa mga dingding ng mansyon at naantig ang mga bahagi niya na matagal nang natutulog. Ang tahimik, autistic na batang lalaki ay sa wakas ay nagsimulang makahanap ng kanyang sariling paraan ng pagkanta sa mundo, at ang mundo, nakakagulat, ay nakikinig. Hindi malakas ang tunog na nagmula sa pintuan ng kwarto noong hapong iyon, ngunit imposibleng baliwalain. Nasa opisina niya si Arthur, nagre-review ng mga kontrata, nang marinig niya ang boses ng isang bata, mabagal, wala sa tono, ngunit matamis, na tumutugtog kasama ang isang piraso ng musika na nagmula sa isang video sa kanyang tablet. Ibinaba niya ang kanyang panulat, ang kanyang puso na nakasanayan na sa ritmo ng mga kita at layunin ay bumagal na parang may naririnig siyang bagong wika. Sa unang pagkakataon, nakilala niya ang himig na nagmumula kay Kayo at tuluyan na siyang dinisarmahan nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita sa bahay ang negosyante kanina nang walang anumang malalaking anunsyo, nang walang anumang pagtatangka sa teatro. Uupo lang siya sa sulok ng kwarto at makikinig. Nakita niya ang kanyang anak na umuulit ng mga tunog, ginaya ang mga sipi, pumalakpak ng kanyang mga kamay. At dahil doon, napagtanto niya kung gaano siya nawala sa pagsisikap na maging matagumpay.
Ang empatiya na dati ay tila isang malayong karangyaan ay naging isang mahalagang pangangailangan. Ang mahigpit na ama ay nagbibigay daan sa nasirang tao na nais na muling itayo hindi ang isang imperyo, ngunit isang bono. Ang pagbabago ni Arthur ay hindi kaagad, ngunit ito ay taos-puso. Ipinagpalit niya ang mga business dinner para sa nursery rhymes. Natutunan niyang gamitin ang kanyang laruang mikropono kahit na wala sa tono. Natuklasan niya na ang pagiging naroroon ay hindi nangangahulugan ng paglutas ng lahat, naroroon lamang. At balintuna ang parehong katahimikan na dating sumasagisag sa distansya ngayon ay kumakatawan sa pagtanggap. Dahil minsan, ang pinakamagandang tunog na magagawa ng isang ama ay ang tumahimik at makinig sa puso ng sarili niyang anak. Bago dumating ang mga salita ay tumingin. Isa sa mga tumatagal ng kalahating segundo, ngunit sinasabi ang lahat. Alam ni Livia kung paano i-interpret ang mga katahimikan tulad ng iilan. Nang titigan siya ni Caio habang kumakanta siya ng mahina, hindi niya kailangan ng mga subtitle. May banayad na kahilingan doon. Ituloy mo, nandito ako. Ang tahimik na palitan na iyon ang naging pinakadalisay na channel sa pagitan nila. Walang hinihingi, walang sapilitang pakikipag-ugnayan. Tunay na empatiya lamang, isinalin sa presensya at atensyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nagsimulang tunay na makipag-usap si Caio. Isang sulyap sa laruan sa tuktok ng istante. Isa pang nasa pintuan, nagpapahiwatig na gusto na niyang umalis. Minsan, isang mabilis na pagpikit. Minsan naman ay isang malalim na titig na parabang sinusubukan niyang kausapin ang kaluluwa ni Livia. At siya na may bihirang pasensya ay tumugon ng may banayad na mga kilos, kasama ang kanyang kamay sa kanyang balikat na may kalmadong alon. Gumawa sila ng sarili nilang grammar kung saan ang pagmamahal ang pangunahing pandiwa, habang marami pa rin ang naniniwala na ang komunikasyon ay kailangang manggaling sa bibig, ang kabaligtaran ay napatunayan. Ang non-verbal expression ay naging pinakamatibay na tulay. Ipinakita ni Livia kay Caio na mapagkakatiwalaan niya siya kahit na hindi nauunawaan ang lahat ng mga patakarang panlipunan. At sa kanyang ama, ipinakita niya na ang mga bono ay hindi ipinataw, sila ay binuo. Ang isang tingin ay maaaring isang pag-iyak, isang yakap, isang ginhawa. At sa dating malamig na tahanan na iyon, ang mga mata ay nagsimulang magsabi, nakikita kita at narito ako. Alam ni Livia na ang mga bata, lalo na ang mga may autism, ay nakadarama ng mas ligtas sa mga predictable na gawain. Ngunit lumampas siya sa mechanical na predictability. Lumikha siya ng mga ritual na nakakaapekto. Walang komplikado. Pagkatapos ng almusal, ang parehong instrumental na musika bago ang oras ng paliguan, isang kwento na sinabi na may labis na mga kilos at paghinto na puno ng intensyon. Nagsimulang hulaan ni Caio ang mga sandaling ito sa maasikasong mga mata at bahagyang pag-indayog ng kanyang katawan na parabang sumasayaw siya sa sarili niyang seguridad. Ang mga maliliit na ritual na ito ay hindi nangangailangan ng mga salita, ngunit nagdadala sila ng malalim na mga mensahe. Ikaw ay mahalaga, narito ako, lahat ay maayos. Ang banayad na paghaplos ng kanyang buhok habang nakasuot ng kanyang pajama, ang pag-ikot nilang dalawa sa dapit hapon sa tunog ng plauta, ang katahimikan na pinagsaluhan habang nagbabasa. Ang mga kilos na ito ay inulit ng may pagmamahal, hindi ng may katigasan, at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Nagsimulang magbukas si Caio, dahan-dahan, tulad ng isang bulaklak na sensitibo sa araw pagkatapos ng ulan. Ang mga sandaling ito ay nagsimulang hubugin ang relasyon sa pagitan ng bawat isa sa bahay. Si Arthur, na nanonood mula sa malayo, ay naakit sa kapaligirang iyon ng lambing at kalmado. Nagsimula siyang makilahok sa mga ritual. Una, bilang isang manonood.
pagkatapos ay bilang isang baguhan. Napagtanto niya na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng panoorin, ngunit pagkakapare-pareho. At ang paglikha ng isang gawain ng koneksyon ay hindi nakakulong sa ibang tao, ngunit sa halip ay nagpapalaya sa bono. Ang bahay na dating gawa sa bato, ngayon ay may mga ritual na ginawa itong tahanan. Walang babala, walang background music, isang simpleng tunog lang na pumuputol sa hangin na parang sinag ng sikat ng araw na tumatagos sa fog. Iyan ang narinig ni Arthur habang naglalakad siya sa hallway. Paralisado, akala niya ay nasa ulo niya ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa sala, nakita niya ang kanyang anak na may hawak na laruang mikropono sa kanyang kamay at ang kanyang bibig ay nakabuka pa, na para bang sumusubok siya ng isang bagong superpower. Si Livia sa tabi niya ay ngumiti ng walang sabi-sabi dahil sa sandaling iyon ang anumang ingay ay tila walang galang sa himala. Si Caio ay nag-vocalize noon, oo, ngunit hindi isang pantig na tila napakadirekta, puno ng intensyon. Para bang sa unang pagkakataon, pilit niyang pinaparinig ang sarili. Napakalaki ng emosyong lumusob kay Arthur. Ang lalaking humarap sa mga CEO at milyon-milyong mga desisyon ay umiiyak na ngayon sa kanyang mga tuhod sa karpet sa sala, sa harap ng isang maikli ngunit malalim na tunog. Doon naunawaan niya, hindi ito tungkol sa pakikinig sa pamamagitan ng kanyang mga tainga. Ito ay tungkol sa pagkaantig ng kanyang kaluluwa. Mula sa araw na iyon, nagkaroon ng bagong kahulugan ang mga sandaling kasama ang kanyang anak. Ang bawat bagong tunog, bawat pagtatangka ay ipinagdiwang bilang isang higanting tagumpay. Ang katatasan ay hindi mahalaga, ang intensyon ay mahalaga. At si Arthur, na dati nang humingi ng kontrol at mga resulta, ay natutong pahalagahan ng proseso. Nanatili pa rin ang katahimikan, ngunit ngayon ay puno ng buhay. At ang tunog na iyon ay naging pinakadakilang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Si Caio ay hindi kailanman nagsabi ng I love you sa mga salita. Ngunit isang araw, itinulak niya ang isang block ng gusali patungo sa kanyang ama habang mahigpit ang dalawang kamay sa kanyang mga kamay. Isa lang itong blue cube, parang hindi mahalaga. Ngunit para kay Arthur, ito ay isang kilos na puno ng pagmamahal. Isang simbolikong regalo na parang nagsasabing, pinagkakatiwalaan kita. At doon napagtanto ng kanyang ama sa mundo ng kanyang anak, ang pag-ibig ay nagpapakita ng sarili sa maliliit na kilos, ngunit puno ng intensyon. Pagkatapos nito, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga palatandaan. Isang maikling ngiti nang pumasok siya sa silid, isang mahabang hawakan sa kamay, isang katawan na umiindayog ng magkasabay nang makinig sa parehong kanta. Ang bawat aksyon, gaano man kaliit, ay isang emosyonal na tagumpay. Nagsimulang kolektahin ni Arthur ang mga sandaling ito tulad ng isang taong nag-iingat ng mga bihirang alahas at naunawaan niya na sa mundo ng empatiya at autism, kung ano ang simboliko ay kadalasang nagkakahalaga ng higit sa anumang salita. Tinawag ni Livia ang mga ito na pang-araw-araw na himala at tama siya. Para sa maraming tao, ang pagbibigay ng laruan o pagngiti ay maaaring mukhang walang halaga. Ngunit kapag ito ay nagmula sa isang taong gumugol ng maraming taon sa katahimikan, ito ay isang revolusyon. Ang wika ni Caio ay ginawa ng presensya at kasilanan. At si Arthur, na dating nabulag ng mga numero, ngayon ay nakita ng kanyang puso. Natutunan niya na ang emosyonal na mga bono ay hindi binuo sa pagmamadali, ngunit may pasensya, pagmamahal at pansin sa maliliit na kilos. Si Arthur ay palaging hinihimok ng mga deadline at layunin. Alam ko kung gaano katagal bago magkaroon ng tubo ang isang proyekto, ngunit hindi ako tumigil sa pag-iisip kung gaano katagal bago mamulaklak ang pag-ibig. Sa Caio, kailangan niyang iwaksi ang lahat. Naunawaan niya na hindi ang kanyang anak na lalaki ang nabuhay sa labas ng oras,
ngunit siya na palaging nakikipagkarera laban sa orasan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa bilis ng kanyang anak, nagsimulang mapansin ng ama ang mga nuances na dati niyang binaliwala. Isang mahabang tingin, isang paghinto na puno ng kahulugan, isang kakaibang paghinga sa panahon ng isang kanta. Hindi naging madali ang muling pagtatayo. May mga araw na naramdaman ni Arthur na walang silbi, hindi alam kung paano tumulong. Sa ibang mga araw, naantig siya nang makita niya ang kanyang anak na nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Ngunit sa prosesong ito niya natuklasan ang kagandahan ng pag-aalaga. Nagsimula siyang maghanda ng almusal, maghugas ng mga laruan, at obserbahan ang bawat maliit na pag-unlad sa mga mata ng isang taong muling natututo kung paano mamuhay. Ang negosyante ay nagbigay daan sa kasalukuyang ama, hindi ang perpektong ama, ngunit ang isa na nandyan buo sa tamang oras. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ritmo ni Caio, na-access din ni Arthur ang kanyang sariling kalungkutan. Iniyakan niya ang kanyang asawa para sa kanyang pagliban, para sa oras na nawala. Ngunit hindi siya nanatili doon. Pinili niyang baguhin ang sakit sa pangangalaga, katahimikan sa pakikinig, at natuklasan niya na ang unconditional na pag-ibig ay hindi isang pakiramdam na biglang lumilitaw, ngunit isang konstruksyon na gawa sa presensya, paggalang at patuloy na atensyon. At habang lumalakad siya sa tabi ng kanyang anak, mas natagpuan niya ang kanyang sariling landas bilang isang tao at bilang isang ama. Sa una, ang laruang mikropono ay isa lamang bagay sa maraming nakalimutang bagay sa ilalim ng puno ng kahoy. Ngunit para kay Caio, naging simbolo ito ng pagpapahayag. At para kay Arthur, isang portal. Nang hawakan ito ng kanyang anak at gumawa ng mga tunog, kahit na walang himig o maliwanag na lohika, mayroong isang sagradong nangyayari doon. Ito ang simula ng isang boses, hindi lang literal, kundi emosyonal, isang sigaw ng presensya, isang tala ng pagmamahal, isang tawag para sa tunay na koneksyon. Si Arthur ay nagsimulang gumamit din ng mikropono, minsan wala sa tono, minsan hindi alam ang sasabihin, pero laging bukas ang puso. Nag-imbento siya ng mga kalokohang tula, kumanta ng mga kanta mula sa kanyang pagkabata, lumikha ng mga tunog para lang mapatawa ang kanyang anak. At ito ay gumana. Ang mikropono ay naging tulay sa pagitan ng mga mundo, sa pagitan ng katahimikan, ng sakit at kagalakan ng pagtatagpo. Higit pa sa isang laruan, isa na itong instrumento ng pagpapagaling, ng pagpapahayag, ng araw-araw na himala. Magkasama, lumikha sila ng isang musical routine na hindi sumunod sa sheet music, ngunit sumunod sa pag-ibig. Minsan si Caio ang nagsimula ng bagong tunog, minsan si Arthur ang nagsimula ng isang ritmo sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang mga kamay sa mesa. Hindi mahalaga ang format, ang mahalaga ay pagmamahal. Ang dating masakit na katahimikan ay kumakanta na. Isang kanta na walang lyrics, ngunit puno ng presensya, empatya at pagbabago. Ang laruang mikropono ay naging ang himig ng kanilang pagmamahalan. Hindi gusto ni Livia ang spotlight. Sa simula pa lang, alam na niya na ang kanyang misyon ay ihanda ang lupa, hindi ang umani ng mga gantimpala. Nang makita niyang nag-uugnay sina Arthur at Caio sa pamamagitan ng mikropono, naunawaan niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi siya nakaramdam ng inggit o nasaktan sa kanyang pangunahing tauhan. Sa kabaligtaran, ngumiti siya ng buong puso. Ang yaya na dumating bilang isang tagapag-alaga ngayon ay nakita ang kanyang sarili bilang isang tulay. Siya ay tumulong sa pagbukas ng mga pinto, ngunit alam niya na ang paglalakbay ay kanila. Sa katahimikan, nagsimula siyang umatras sa mga sandaling nag-uusap ang mag-ama. Binigyan niya sila ng espasyo nang hindi tuluyang lumalayo. Pinagmamasdan niya mula sa malayo ang dalawa sa paggawa ng kani-kaniyang musika, ang kanilang sariling emosyonal na mga ritual,
At ang gandang tingnan, naunawaan ni Livia na ang empatiya ay nangangahulugan din ng pag-alam kung kailan aatras. Nanatili ang presensya niya roon, matatag, ngunit mas parang pundasyon kaysa bubong. Ito ay tulad ng isang tao na nagtanim at nagtitiwala na ang lupa ay alam kung paano gawin ang natitira. Sa hindi paglalagay sa sarili sa gitna ng kwento, nagturo si Livia ng isa pang makapangyarihang aral. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag ang mga tao ay humawak sa kanilang sariling mga tungkulin. Hindi niya iniligtas si Arthur o pinagaling si Caio. Gumawa na lang siya ng puwang para sa pag-iibigan sa pagitan nila. At kung minsan, iyon mismo ang pinakamaganda, naaalala hindi para sa iyong patuloy na presensya, ngunit para sa pagbabagong pinahintulutan mong mangyari ng may kasalanan, pangangalaga at katahimikan. Nagsimulang tumunog ang mga umaga na parang buhay. Magigising si Caio at tatakbo sa laruang mikropono na parang naghahanap ng lucky charm. Alam na ni Arthur kung ano ang gagawin. Magtitimpla siya ng simpleng kape, magpapatugtog ng kanyang karaniwang musika, ang ginamit nila sa pagsisimula ng araw, at hihintayin ang kanyang anak na maupo sa tabi niya. Walang detalyadong pag-uusap, walang plano. Nagkaroon ng presensya at sapat na iyon. Tahimik ang ritual, ngunit umapaw ito sa emosyonal na koneksyon. Ito ay isang mapagmahal na gawain na hindi nakasulat sa anumang manual, ngunit nakaukit sa puso ng dalawa. Si Livia na ngayon ay nasa gilid ay pinanood ang eksena ng may luhang mga mata. Alam niya na ang mga pang-araw-araw na kilos na iyon ang tunay na bumubuo ng relasyon ng mag-ama. Sa bawat kanta na kinakanta sa duet, sa bawat katahimikang ibinabahagi ng may lambing, bumuo sila ng isang bagay na solid, isang bagay na mga tao na ang nakalilipas, tila imposible. At ang pinakamaganda sa lahat ay walang performance, walang audience, totoong koneksyon lang, pag-ibig na walang subtitle. Muling pagtuklas sa pinakadalisay nitong anyo. Ang mga ritual na nagsimula sa mga laruan at mga awiting pambata ay naging mga sandali ng dalisay na pagkakaisa. Minsan hinihila ni Caio si Arthur para sumayaw. Minsan ang ama ang nag-improvise ng beat sa mesa para pasayahin ang kanyang anak. Para bang ang wika ng musika ang naging opisyal na wika ng bahay na yon. At kahit na ang mga salita ay bihira pa rin, kung ano ang naroroon ay mas malalim kaysa sa anumang dialogo. Ito ay pang-araw-araw na pagmamahal sa kanyang pinakatapat na anyo. Alam ni Livia na matatapos na ang kanyang misyon nang si Caio, nang hindi hinihikayat ay hinila ang kamay ng kanyang ama at dinala siya sa laruang mikropono. Walang palabas, walang babala. Ito ay isang simpleng sandali lamang, ngunit puno ng kahulugan. Sabay silang kumanta na may mga nakakahiyang ngiti, wala sa tono ngunit puno ng katotohanan. Sa sandaling iyon, tumingin si Arthur kay Livia na parang naunawaan na niya ang lahat. Ang yaya na naging tulay, gabay at pinagmumulan ng pagmamahal ay naghahanda ng umalis. Ang paalam ay hindi malungkot, ngunit matamis. Nagpaalam si Livia na may tahimik na yakap, nirerespeto ang espasyo ni Caio, at siya sa unang pagkakataon ay ipinatong ang kanyang mukha sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos, ngunit nagsasabing salamat sa isang wikang natatangi sa kanila. Si Arthur, inilipat, nangako na panatilihing buhay ang nakagawian, ang mga ritual, at higit sa lahat ang oras na magkasama. Alam niyang hindi magiging posible ang kwento nila ng anak kung wala ang malambot na babae na iyon na may matatag na puso. Ang bahay na dating malamig at minarkahan ng pagluluksa, ngayon ay napuno ng pigil na pagtawa, mga tunog ng daldal at isang soundtrack na gawa sa pagmamahal at pagtagumpayan. Wala na si Livia, ngunit nag-iwan siya ng marka sa bawat sulok, sa bawat kanta, sa bawat munting himala, na bahagi na ngayon ng nakagawian ni na Arthur at Caio. Dahil minsan, ang pag-ibig ay ganun lang, alam kung kailan papasok at kung kailan lalabas.
At umalis siya nang may katiyakan na ngayon ang bahay na iyon ay naging tahanan na. Ang pag-ibig ay hindi laging nahahayag sa mga salita. Minsan, ito ay nagpapakita ng sarili sa katahimikan na tinatanggap, sa hitsura na nakakaunawa, sa laruang itinulak bilang isang simbolikong regalo. Ang kwento ni na Arthur, Caio at Livia ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na koneksyon ay hindi nangangailangan ng pagmamadali o pagiging perpekto. Nangangailangan ito ng presensya. Ang oras ng ibang tao ay hindi palaging magiging katulad ng sa atin at ayos lang. Ang pag-aaral na igalang ang oras na ito ay sa kanyang sarili, isang gawa ng walang kondisyong pag-ibig. Marahil ay nakakaranas ka ng katulad na katahimikan. Maaaring kasama ang isang anak, isang magulang o isang taong mahal mo na pakiramdam ng malayo. Ngunit paano kung sa halip na subukang ayusin ang lahat gamit ang mga salita, nakinig ka lang, nabigyang pansin, maging doon kahit na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, maraming mga bono ang binuo gamit ang maliliit na kilos at ang unang hakbang ay maaaring naroroon lamang. Ngayon sabihin sa akin, ano ang sandali sa kwentong ito na pinakanaantig sa iyo? Nakaranas ka na ba ng katulad o may kakilala ka bang kailangang marinig ang mensaheng ito? Ibahagi ito sa mga komento, i-like ang video at ipadala ito sa isang espesyal na tao. At syempre, kung gusto mong subaybayan ang higit pang mga kwentong nagpapainit sa puso at gumising sa kaluluwa, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampana. Dahil minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay isang kwentong tulad nito.